Na po tayo. First nuggets natin sa 2021. What is the date? The date is what? 21. Divided by 3, 7. Tatlong 7. Number of God. Hallelujah. Whoa! Hallelujah. Live na po tayo. I-anunsyo natin. Live na po tayo. Mahirap din minsan hanapin kasi. Katulad na nagla-live si Ate Sina. Sabi niya live na po tayo. Wala naman lumalabas. Ano nangyari? Siguro sa signal ko. Ganyan. Minsan mahina rin signal eh. Live na po tayo. Wala nagtatype. I want to typing. Ayun. Simulan natin umaga natin ng live na po tayo. Pakipasa na lang ang ating mga links. Ayun na, meron na dito. Mayroon na rin dito. Andyan si Ate Rica. Hala, andyan si Japson. Good morning. Talaga mahilig mag-good morning mga Pilipino, no? Dito naman, pag nagkita-kita, how doing, mate? Ganyan na. Sa Amerika naman, how doing, buddy? Dati naman, good morning, good evening. Ganun talaga. Mano po. Ganyan. Alright, andyan na si Kuya Andy namin. Good morning. Alright. So, let's go. Sandali lang naman tayo. Ang ating po nuggets ay hindi po natin sabihin na ito ay isang pamimilit ng kaunawaan, kundi ito po ay suggestion lamang. Malay natin, ilan sa atin ay hindi pa napag-isip man lang ito. Dahil po pagdating na sa kaisipan, kung ano ang ating kaisipan, paniniwala, kung inyong halongkatin sa Bible, ayon sa sinabi ni Kristo, yan po ang ating Diyos. So sabi ng Romans 12 verse 2, baguhin mo ang iyong pag-iisip kung gusto mo ma-transform, ma-metamorphose. Yung bang metamorphose nung tanda ko pa, nung grade 4 kami, yun yung uod ka, o ang uod ay naging paru-paro. Yun, gusto mo magkaganon? Sabi niya, baguhin mo. Now, ito ay, ang pagbabago ng kaisipan, hindi po nakabatay sa kanino man. Nakabatay po ito sa atin. Tayo po ang bago. Gusto ko lang maunawaan natin na ang pagbabago na ito ay batas. Maraming mga bata, dalaga, binata, kabait-bait. Ngunit nung nabago ang kaisipan, naging murderer, rapist, naging prostitute, naging scammer. Pagbabago din po ng kaisipan yan. Transformation o metamorphose din yan. Yan naman yung metamorphose na dati ay kumakita mo sa tubig ng drum, makiti-kiti. Nung na-transform, naging langaw. Ewan ko kung alam nyo na ang langaw ay hindi langaw paglabas. Ito yung uod, parang kiti-kiti. Tapos maging langaw. Transformation din, pagbabago din ng kaisipan yan. Kaya magulat ka, ang araw bait-bait ng batang ito eh. Ba't ganyan yun? Ilan ka mo napatay niya? 8 po. Naku, ang bait ng batang yan eh. Yan. Bakit nangyari? Dahil po sa sinasabing renewing of the mind. Ngayon, ang renewing of the mind naman na para sa mga anak ng Diyos ay
dadalhin naman ang kanilang kaisipan, iangat doon sa kaisipan niyang original, ang tawag ni Kristo, kaisipan taga-itaas. Yan. Kaya magulat ka, dati uugoy-ugoy lang yun eh. Dati namumulot na ng basura yun eh. Alam ko yung tao yan, yun eh. Lalo sa tondo ng araw dyan sa amin. Meron dito sa San Antonio Village. Hindi nyo inaabot marahil kasi maganda na siya ngayon eh. Nung panahon namin, walang nakakapasok na pulis dyan na hindi taga ron sa loob. Para pasukin ng kung sino man niyang militar, nagsusona, kasama ang mga Marines, Army, Pulis, pag may hinahanap sila. Lahat ng walang hiya dyan nakatago. Lumalabas lang sa gabi. No? So, dyan, normal ang saksakan. Magang-maga magisnan mo, mga alas 6 ng umaga. Kitang-kita ko, nakaganon yung isang mama, may alalay dito, nakaakbay sa kabila, nakaakbay din sa kabila. Tapos yung inaakbay niya ng ganon, sinasapo ditong gilid niya. Dahil wak-wak na yung bituka niya, labas na yung bituka niya eh. Tapos may mga bata nagte-text, kasi nung araw, uso yung text eh. Doon sa iskinita, sumisigaw yung mga umaalalay kasi daling sa ospital eh. Tabi! Alam mo nyo na may tama eh. Alam mo yung mga bata, dahil sa sanay na, nagalit pa eh. Sabi niya, pasak-sak-sak-sak eh. Tapos, turbuin mo kami dito. Hindi nagulat ah. Kung mga bata pang ordinaryo yun, ako, ano na yun, takbuhan na yun. May saksak eh. Labas talagang bituka eh. Yan, mga renewing of the mind. Bakit? Kung ano ang paligid mo, huhubugin ka nito kung hindi ka marunong mag-renew ng iyong mind. Kaya dati naman, hindi ko naman siga eh. Dati naman, hindi ka naman matapang eh. Nakasama ka sa mga matatapang. Nahawa ka ngayon ng kanilang kamalayan. So, malay mo itong ating i-discuss ay makatulong sa ilan. Alright? Sagandali lang naman ito. Punta tayo sa ating pamagat na we are the image of the Trinity. Genesis chapter 1 verse 26. Aklat ng Genesis chapter 1 verse 26. Basahin natin sa King James Version, isalin natin sa Tagalog ayon sa ating pananagalog, katulad ko Bisaya ayon sa Tagalog ng mga Bisaya. Doon sa amin, ginapala ang pera. So, dumating sa Tagalog, akala nila mayayabang. Hindi Doon kasi sa Negros, bago ka magkaroon ng pera noon, magpiko ka muna, magpala doon sa asyenda, katubuhan. Doon, ginapiko, ginapala pera. Ibig sabihin, bago ka magkapera, magpiko at magpala ka muna. Dumating sa Maynila. Dumating doon, iba na, pakahulugan. Hanggang ngayon, napatunayan naman, marami naman talaga. Alright. Let us, Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Father Almighty, salamat po sa iyong revelation sa umagang ito. At alam ko, ang tunay na nakikinig, mababago ang kamalayan. Maiba sa aming pagkakilala sa aming sarili nung kami ay nagising sa mundong ito. Hinubog kami ng kapaligiran namin na nilalang ng mga nauna sa amin. Kaya sa umagang ito, Ama, naniniwala ako at ayon sa iyong kapangyarihan, Holy Spirit, Daddy, Abba, inaangkin ko ng bawat makinig ay mapagbulay-bulayan ito
hanggang sa manguya, malunok, maging bahagi ng aming bagong pagkatao. Salamat sa dugo ni Hesus Kristo na naglilinis sa amin sa loob at sa labas. Pangalan na higit na mataas sa lahat ng pangalan, at ang lahat may pangalan at may tuhod ay luluhod at magkukumpisal na si Hesus Kristo naming Panginoon, Hari ng mga hari, ay Panginoon nga. Oh, glory be to you, God Almighty. Father, thank you for your love. Thank you. Salamat sa buhay mo na nasa amin, at kami ngayon ay iyong buto at laman. Kapuspusan mo. We give you all the glory and the honor and the dominion. Sa pangalan namin katuwiran naming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Angels of God, guys, I dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, angels of God. Hallelujah. Sa Tagalog, sabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos, lalangin natin. Malinaw yan, kapatid. Lalangin natin. Ayan, malinaw yan. Ang tao na ating kalarawan at ating katulad, at sila magkaroon ng kapangyarihan sa buong mundo. Alright? Bakit sinabi ng Diyos, lalangin natin? Sino ang kausap ng Diyos? Let us daw sa English, sa Tagalog, natin. So pag sinabing natin, good morning Ate CJ, good morning Ate Sheena. Pag sinabing natin, natural, hindi siya nag-iisa. Correct? May kausap siya. Sino naman ang kausap niya? Punta tayo ngayon sa, nasusundan nyo guys, punta tayo ngayon sa unang Juan. Ito'y suggestion. Para lang po, kung inyo naman tatanggapin at pagbulay-bulayan, masabi mo, oo nga no? Oo nga no? Lalo na sa NIV, ito King James Version binabasa natin. Sa Tagalog, wala ito. Hindi nila na i-translate. Unang Juan, chapter 5. Andiyan sa Tagalog, tingnan ko nga. O, kita mo, wala sa Tagalog. Ay kung Tagalog ang alam natin, hindi mo nga makukuha ito. Malay mo, mga mahilig magbasa ng Bible na Tagalog. Ang Bible nila, NIV, New International Version, o iba pang versions, ay hindi mo nga mababasa ito. Pero din sa King James Version, may sagot yung tanong natin doon sa Genesis 1:26. Lalangin natin. Sino yun? Natin di marami. Yung Diyos iisa lang Ba't sinabi? Sino kausap niya ron? Sinabi niya natin tingnan natin. Dito sa unang Juan 5:7, 1 John 5:7. Sa King James Version, basahin ko po. Nandiyan kayo? 1 John 5:7. Ang kamangha-mangha dito, kapatid, ang gusto ko makita natin kamangha-mangha dito, paano nila naisulat dito? Paano naisulat ni Moses yung Genesis 1:26? At paano niya naisulat na mamamatay siya bago siya mamatay? Yun sa Deuteronomy, sinulat niya kung saan siya mamatay. Pati edad niya, sinulat niya doon. Sinulat niya rin doon kung saan siya ililibing. Hindi pa siya namamatay. Bakit? Alam niya lahat. Bakit? Ito naman, si Kuya Juan naman ang sulat nito. Paano niya naisulat ito? Kaya maraming sasabi, hindi totoo ito Pero kapatid, dito maunawa kung sino tayo. Sa verse 7, sa King James Version, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three
aruan. Mayroon daw record sa langit. Ibig sabihin nakasulat, kapatid, nakasulat. Pag nag-meeting, maging ang Diyos, pag nag-meeting, nakasulat yan. Marahil ang iba sa inyo hindi pa nakapagtrabaho sa ganyong mga opisina, pero dito po sa ating ministry, isa po sa requirements din ng Security and Exchange Commission, every year po, paalala ko mga pastora, every year mayroon tayong General Assembly meeting. Nire-record yan, may tinatawag na minutes of meeting. Yan mga sekretary ng board, sinusulat nyo ang date, oras, sino ang present, nagkaroon ng permahan, dahil yan kailangan din sa ministry. Ipapasa yan doon sa set. So, ihanda nyo yan mga kapatid. Lalo na yung magtaxable year, kailangan yan, yearly. Bukod pa sa mga meetings na ginagawa natin, halimbawa, nagkaroon ng board meeting, may minutes, ang sinasabing minutes, naka-record kung anong pinag-usapan. Ano ang dating topic, ngayon ito na, nasunod ba yung topic ng nung dating pag-meeting, ngayon anong topic, ano ang mga plano, ano ang mga dapat marating, ano ang desisyon, ano na pagkasunduan, kung ano-ano nandun, Tinatawag niyan minutes of meeting, record. Sabi dito sa Bible, there are 3 that bear record in heaven. May 3 na nagpapatutuo ayon sa nakasulat sa langit. Siyempre, kapag nakasulat, sabihin natin sa libro, di ba? Ang ministry, meron tayong libro, Mga secretary of ng board, meron tayong, mura lang naman yan sa Kung wala pa kayo dyan sa National Bookstore, sa mga bookstore, Nako, mga kapatid, yung mga ating nangyayaring mga anniversaries, yung mga special occasion, nakalagay doon, naka-record. So, para masabi ito ni Kuya Juan dito, na mayroong 3 nagpatutuo sa langit, at ito'y naka-record, nabasa niya ito. Katulad ni Kuya Moses, sinulat niya yung kanyang binasa natin sa Genesis, nabasa din niyang record. Kasi para sabihin niya, and God said, at nagsalita ang Diyos, lalangin natin. Teka, Kuya Moses, bakit mo alam yan? Marahil, nung panahon nun, walang may nagtanong kay Moses. Moses, paano mo na isulat yan? Yung sagutin siya ni Moses, di mo ba alam? Umakat ako doon sa bundok, pinasulat sa akin 10 commandments at mga commandments pa. Pero bukod doon, dinala ako ng Diyos doon sa kanyang mga aklat. Pinabasa niya sa akin na dapat ko isulat. Nabasa ko yung mga record. Alright? So, sabi ng Diyos, lalangin natin! Ibig sabihin, marami. Hindi iisa. Ngunit iisa. Hindi niya kausap ang anghel doon. Dahil hindi naglalalang ang anghel ng tao. Diyos lang naglalalang ng tao. Lalo't higit, kawangis niya at katulad niya. So, napatunayan dito ni Kuya Juan na mayroong 3 daw nagpapatutuo ayon sa record nakatala sa langit. Sila ay ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu Santo. At ang 3 ito ay iisa. Punahin po natin, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Ama, Salita, at ang Banal na Espiritu. Hindi sinabing Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Nag-record. Hindi pa nalalang ang tao, nagsalita pa lang ang Diyos. Lalangin natin ang tao. Record. Sige, sulat. Sino nandun? Ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu, at ang 3 ito, iisa. Iisa?
Dahil isang Diyos. Pero gusto ko tutukan natin ang word. Ang salita. Okay? Okay. Ang salita, punta tayo sa Juan. Aklat ng Juan 14. Chapter 1 ng Juan. Verse 14. Basahin natin. Sa Tagalog siguro, pwede na to. Verbo sinabi. Sa King James muna tayo. Kung talagang gusto ninyong mahamon, abay tingnan nyo sa King James version, sa Tagalog ninyo, no? Katulad kanina, wala sa Tagalog. No, sa inyong mga version dyan, siguro wala yung binasa ko. Iba ang pagkasulat dun. 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Actually, sa original, nanahan sa atin. Dahil napatunayan na itong word o salita ng katawang tao, ang tawag sa kanya, si Jesu Kristo. Si Jesus, mula sa pagkabihag sa Babylonia, sa Matthew chapter 1, binilang ay 14 na saling lahi. Si Jesus, na tinatawag ding Kristo, ay pang-13 salin lahi. Ngunit sinabi, mula sa pagkabihag sa Babylonia, chapter 1 ng Mateo, hanggang kay Kristo ay 14 na salin lahi. Ngunit kung bibilangin mo, si Jesus pang-13 lahi. Ngunit ang tawag sa kanya, Kristo. Ang sinabi naman sa verse 17, mula daw doon sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo, 14. Di pang 14 si Kristo, pero kung babasahin mo doon at iubilangin, si Jesus pang 13. Ngunit siya rin, tinatawag na Kristo. Itong si Jesus na nagkatawang tao na salita ay Kristo. Hindi baga na Kulosa 3:4. Ang buhay mo ay Kristo. Hindi ba't kung ano ang buhay mo, yan ang pagkatao mo? Kung buhay mo pusa, ano ka? Daga o pusa? Ilang daw ang buhay ng pusa? 9. Nakakita ka ng pusa na hinagis mo sa ere. Pagdating niya sa lupa, nakatiyaya o nakatayo. Yan ang pusa. Ikaw, ihagis ka sa ere. Pagdating mo sa lupa, ano ka? Balik-balik ka. Alright. So kung ano ang buhay mo, yan siyempre yung pagkatao mo. Hindi ba't ang buhay mo, Kristo? Sa mga tuwid, ang pang-14 na salinlahi ay ikaw at ako. Kung ikaw ay Kristiyano, dahil pag Kristiyano ka, ang buhay mo, Kristo. Correct? So, basahin natin. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Tagalog. At nagkatawang tao ang verbo, salita, at tumahan sa gitna natin. Dito sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Nakita niyo na Juan. Nung sinulat ito, ang Juan 1:14, wala pang buhay Kristo maliban kay Jesus. Dahil hindi pa namatay si Jesus at nabuhay na maguli. Ngunit nakita nila, grabe, nagliningning sa kaluwalhatian.
nagniningning sa grasya ng Diyos. At siya ay talagang gaya ng sabugtong na anak. Gaya. Pag sinabi mong gaya, ibig sabihin kopyang-kopya. Ngunit, na may isang meaning. Kung gaya siya, at ikaw ngayon ang buhay niya, gaya ka rin. Hindi ba? Puspos ng biyaya at katotohanan. Ikaw ito, kapatid. Dahil ikaw ang buto at laman ni Kristo. Sa makatuwid, puspos ka ng biyaya. Wag na wag mong hingiin ang biyaya na para bang hiwalay sa'yo. Ama, biyayaan mo naman kami. No, kapatid. Pag ikaw ay may buhay Kristo, puspos ka ng biyaya. Kaya lang, ang kapuspusan ng biyaya na ito, puspos din ng katotohanan. Kung ang kamalayan ng isang Kristiyano ay hindi puspos ng katotohanan, hindi rin niya mapaniwalaan na hindi na pala hiwalay sa kanyang biyaya. Siya pala mismo ang nakikitang kapuspusan ng biyaya dahil siya ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng kanyang ama. Correct? Gaano kalayo ang alam natin nung araw? Siyempre, nababasa natin sa Mateo na tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo kung paano manalangin. Ama namin, sumal sa langit ka. Bigyan mo kami ng araw-araw namin makakain. Ibig sabihin, hiwalay ang ama. Bibigyan kami. Correct? I-adya mo kami sama-sama. Ay siyempre, hiwalay siya sa'yo. Ina-adya ka niya, binabantayan ka niya. From a distance. Makanta from a distance? No. Noon yun, kapatid. Noong naging apostoles na itong mga disipulo, hindi na ganyan ang kanyang panalangin. Basahin mo mula aklat ng mga gawa. Wala kang mabasa na may apostol doon na nalangin ng ama namin. Iba ng panalangin nila. Sabi ni Pedro, resist the devil. Pag sinabing resist, may karapatan ka na resist siya. Pigilin siya. Hindi sasabihin doon na resist the devil kung wala kang karapatan na pigilin siya, palayasin siya. Pero hindi naman tayo nagre-resist kalamihan. Oh, come on. Come on, dito ka. Malamal natin. Hindi tayo nagre-resist. Maya, pag may nangyari, uwi ka sa mama mo. Anak, bakit ka nagkaganyan? Okay? So, natututo tayo. Alright. So, full of grace and truth. So, doon sa unang Juan 5:7, may tatlong nagkakasundo. Ama, Salita, at Banal na Espiritu. Ngayon, itong salita nagkatawang tao. Anong sabi? Puntahan nga natin. Patutunayan natin. Efeso 5. Efeso 5:30. Sa King James Version ulit. Sa Tagalog, wala naman ito eh. Sabi sa Tagalog, tayo daw ay sangkap ng kanyang katawan. Sa King James Version, ganito pagkasabi. For we are members, Efeso 5:30. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Sangkap tayo ng kanyang katawan, miyembro ng kanyang katawan, ng kanyang laman at buto. Alam mo pag sinabing laman, kapatid, ibang uri ng laman ito, kapatid. Ibang uri ng laman. Kung hindi pa natin napagtanto na tayo ang kapuspusan ng Trinity,
ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Ang laman na ito, iba. Ito yung laman na tinatawag nila mula sa alabok. Ting, ang tawag na ting, hindi po siya tao. Bagay. Ito yung nabubulok na laman. Ngunit pag sinabing kanyang laman, come on guys, come on. Laman ka ng Diyos, aber. Alam mo yung mga mahihilig sa kayong mga babae, kung nakikinig kayo, alam ko marami sa inyo nakakaalam at gusto magkaroon ng sinasabing signature bag. Mga bags ninyo. Anong tatak niyan? Gucci ito, Gucci. Nga, patingin nga. Saan mo binili ito? Divisoria dahil. Pira man dahil? 120. Mahal. 1,200. Mahal naman. Bakit? Sa Baclaran, 80 lang yan. Gucci bag. Na? Yan yung mga synthetic. Hindi orig, pero mukhang orig. Yan sinasabing iba ang kanyang laman. Mga peke! Ngayon, baka hindi nyo alam, meron na po sinatawag na synthetic human. Masasalubong mo, hindi mo alam, kala mo tao. Hindi para tunay na tao. Pero ang laman niya, totoo. Pag pinindot mo, totoo. Pero robot siya. Anyway, kapag ikaw at ako ay laman ng Diyos, isipin mo nga kahit 3 minutes lang minsan o 3 seconds, laman ng Diyos. Laman ng tao. Teka, laman ng Diyos to eh. Sandali. Laman to ng Diyos eh. Laman ng Diyos, laman ng Diyos, laman. Laman ng Diyos. Ang buhay niya Diyos eh. So may laman siya. Laman siya ng Diyos. Teka, isipin mo. Laman ng tao. Laman ng tao. Teka, laman ng Diyos. Tingnan mo naman. Ang sunod sa niya, flesh and of his bones. Hindi lamang laman, buto pa ng Diyos. Hindi pwedeng mayroong buto na gumagalaw na wala siyang bulalo. Ang buto, yan ang nasa ikanalulooban ng utak, bulalo. Itong bulalo, kapag bulalo o buto ng tao lamang, ay mabulok to. Buto lang siya ng tao eh. Nakakain ka ba ng bulalo? Karamihan baka. Diba? May bulalo na luto. Pero ito, buto ito eh. Dito nakapaloob ang dugo. Bulalo ng Diyos. At sa bulalo na yun, kahit dali mo sa scientifico yun, makikita nila. Doon sa laboratorio, sa makina nila, may DNA ito. Ang DNA mo ganito, ganun. Ito, hindi lamang laman, buto ng Diyos. Ikaw to! Ang salita, nagkatawang tao, nanahan sa'yo. So kung ito buto ng Diyos, tanungin mo nga, anong sakit ang makakapasok dito? Anong sakit makalapit dito? Buto ito ng Diyos. Hindi naman ako nagsabi eh. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Paano allergy? Ba't nangangati ka, namamantal ka? Laman ka ba ng Diyos? Opo. Huwag mo pa hintulutan, May laman ba ng Diyos na nagkakaroon ng pantal?
May laman ba ng Diyos na merong allergy? Come on, talk to me. Alright? So, punta tayo sa itong tatak lagi. Colosa 3:4. Sana napakinggan nyo. Saglit lang naman to. Colosa 3, simulan natin sa 1. Tagalogin na natin ito. Colosa 3, mula sa 1, verse 1 hanggang verse 4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, saglit lang bay, saglit lang kuya. Binuhay ka kasama ni Kristo, sandali, pag-isip-isipan mo. Si Kristo ba tao lamang? Likas na makasalanan? Talk to me. Si Kristo ba may limitasyon? Kristo ta! Ito yung salita na nagkatawang tao. Ito yung nasa record na nag-meeting, lalangin natin ang tao. O, kasali siya doon, Tinawag nga lang siya doon salita. Ngayon nagkatawang tao na siya, namatay at nabuhay. Tingnan mo, kung kayo nga muling binuhay na kalakip ni Kristo, teka. Binuhay ka muli. Ibig sabihin, patay ka. Hindi lang pwede buhayin ang buhay, no? Ibig sabihin noon, hindi ka pa binuhay, kalakip ni Kristo. Patay ka, kapatid. Ang patay, may laman, may buto. Hindi ba? Humihinga ka pa naman noon, nung tinagka mo sa Kristo. Kaya lang, ang buto at laman mo noon, buto at laman ng patay. Ang patay, bulok. Nabubulok. Correct. Ayan. Binuhay ka, nakalakip ni Kristo. Sandali, si Kristo ba Diyos? Palagay ko naman si Kristo Diyos. Nabasa natin ang salita ng katawang tao. Nag-meeting sila Lalangin natin ang tao tatlong yun, nakasundo nakarecord di Diyos yun. Iisa daw sila Alam nga naman, hindi Diyos kung hindi sila iisa. Nakatawang tao, tinawag siya sa Kristo. Nanahan sa'yo. So, bumangon kasama niya. Sandali. Ibig sabihin, nung patay ka, tao ka lamang. Pero nung bumangon ka kasama ni Kristo, sandali. Nabuhay ang uri ni Kristo na ikaw. Correct! Okay. At ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas. Teka, hanapin ang iba naman, sobra pagkareliyoso. Ayaw nila ng pera. Hindi yung mga bagay daw sa itaas. Mag-ipon daw ng kayamanan sa itaas, nakalagay sa Bible, na hindi raw nabubulok. Kapatid, sandali. Naku, sana may panahon tayo. Hindi ba't sinabi kanina, nanahan sa atin ang salita ng katawang tao, puspos ng biyaya. Saan ang kayamanan sa itaas? Hiwalay sa'yo o nasa'yo? Puspos ka ng biyaya Hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas. Hindi ba lahat ng bagay na nga sa itaas ay biyaya na salita? Hiwalay sa'yo? Nandito sa langit? O nandito? Hindi ba't ikaw ang templo ng buhay na Diyos? Hindi ba't ikaw ang templo ng banal na Espiritu? Hindi ba't sinabing si Kristo ay puspos ng kaluwalhatian? Saan daw? Ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Saan ang kinaroroonan ni Kristo? Malalaman mo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sandali. Verse 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag kang reliyoso, kapatid.
Dahil pag reliyosong pagkaunawa natin dito, aayawan mo ang mga biyaya dito na para sa iyo at sa pamilya mo, sa ministry mo. Dahil nalisya tayo. Ayaw namin ng pera. Sinasamba nilang pera. Kapatid, please, baguhin mo kaisipan mo. Maghihirap ka, tandaan mo. Akala mo, kabait-bait, kabanal-banal pakinggan, kapatid. Ang mga bagay na nga sa itaas ay nasa loob mo. Kinaruruanan ni Kristo. Saan si Kristo? Huwag daw sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Unawain na din mabuti. Ang mga nasa ibabaw ng lupa na mga bagay, bunga ito ng mga kamalayan ng nauna sa atin sa paligid natin. Bunga ito ng mga kabulukan ng kanilang pagkatao. Buto at laman sila ng tao lamang napatay. Kapag nabuhay ka mag-uli, kasama ni Kristo, ang lahat ng nanga sa ibabaw ng lupa, nakadepende sa iyo. Kaya Roma 8:19 at Roma 8:22, ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa namimighati. Dahil hinahanap kanya na mahayag. Iniintay nila mahayag ang anak ng Diyos. Bakit? Ito mga nasa ibabaw ng lupa, bunga ito ng kamalayan na mga naniniwala hanggang ngayon na sila'y tao lamang at sila'y makasalanan. Ibumangon ka na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, patay ka na noon. Patay ka talaga na ngayon bumangon ka. Kasama ni Kristo. Unang Korinto 3:18, He who is joined unto the Lord is one Spirit, one Elohim, one God. Hanapin mo yun sa bagay sa itaas, ay mali ka doon. Bakit? Wala kang makita mabuti dyan. So saan mo hanapin? Sa loob mo. At ilabas mo. Para ang mga bagay sa itaas ng lupa, magiging katulad mo. Napuspos ng biyaya at kaluwalhatian ng Diyos. Alright? Verse 3. Sapagkat kayo nangamatay na. Ibig sabihin nyo, ito mga, huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na. Ibig sabihin, ito mga bagay sa ibabaw ng lupa, bunga ito ng mga tao na hindi nabuhay pa uli kay Kristo. Nangamatay ka na Namatay na tayo Kaya hindi na pwede hanapin yung mga nasa ibabaw ng lupa na bunga ng buhay nating patay, ng bunga ng ating laman at buto noon na nabubulok dahil patay. At ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Verse 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag. Sandali. Si Kristo ba Diyos? Sino rin buhay mo? Pagka si Kristo na Diyos na ating buhay ay mahayag. Sino maghahayag? Si Kristo? Ang Diyos o ikaw? Paano mahayag? Proverbs 23:7, balik tayo doon. Kung anong iniisip mo sa loob mo, ay ganon ka. Iniisip mo ba na ikaw ay ang nakikitang buto at laman ni Kristo na buhay mo? Mahayag si Kristo. At ang inyong buhay ay nakatago sama ni Kristo. May buhay na nakatago, kapatid, kailang ihayag. Pagka si Kristo na ating buhay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Glory. Wala pong kaluwalhatian kundi Diyos. Walang may kaluwalhatian kundi ka Diyos. Dahil ang kaluwalhatian sa Diyos lang. Buhay mo raw Kristo. Tingnan mo kung ano ang buhay Kristo. Colossa chapter 2, atras tayo. 2, ano ang buhay Kristo? Kita. Chapter 2, simulan natin sa verse 8 para medyo hindi tayo magtagal.
nuggets lang to eh. Sorry. Huh. Nakasyang oras din tayo, nuggets lang. Okay. Kayo'y, Colossae 2, chapter 2, verse 8. Kayo'y mga magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa saling sabi ng mga tao. Ayon sa mga pasimulang araw ng sanglibutan at di ayon kay Kristo o hindi ayon sa Diyos. Huwag daw yung nakagisnan daw natin pasimulang mga araw ng sanglibutan, hindi daw yun ayon kay Kristo. Hindi yun ayon sa buhay Kristo. Hindi yun ayon sa buhay Diyos. Hindi yun ayon sa laman at buto ni Kristo na hindi nabubulok, walang allergy, walang sakit. Ang bulalo niya, bulalo ng Diyos, nagniningning sa kaluwalhatian, full of grace and truth. We have seen His glory. Pag sinabing glory, mula sa bulalo, nagliliwanag. Nakikita sa labas. Sinong sakit at sinong leukemia pwedeng lumapit sa nagliliwanag na bulalo ni Kristo? Aber. Kaya ingat-ingat daw sa mga pakikinig niya sa pulpito, sa mga nauna sa atin, na pasimulang aral ng sanglibutan. Hindi ayon sa Diyos, kay Kristo. Hindi ayon sa kaisipan ni Kristo, kamalayan ni Kristo. Sino si Kristo? Verse 9. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Woohoo! Sa kahayagan, ayon sa laman. Sa kanya, kay Kristo na buhay mo, nananahan ang buong kapuspusan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu o Trinity. Pero, ayon daw sa kahayagan ng laman. Sino ang laman at buto ni Kristo na kapuspusan ng Trinity? Sino? At sino maghahayag? Colossae 3:4. Ikaw at ako. Dahil sa mundong ito, kapatid, walang sino mang Diyos na may authority sa mundong ito kung wala siya buto at laman. Ulitin ko ha. Sa mundong ito, Diyos man nakataas-taasan, wala siyang authority kung wala siyang buto at laman. Dahil sinabi sa Genesis chapter 1 verse 26, hindi niya pwede baliin kontra na sinabi niya. Ibigay natin sa may laman na ating wangis at katulad ang authority sa lupa. Ikaw at ako. Sana maisip natin ito. Kapag nahayag itong buto at laman ng Diyos na ikaw, mahayag ang kapuspusan na nag-meeting doon sa simula pa lang. Ama, Salita at Banal na Espiritu Santo. Panghayag sa laman. At sa kanya'y kayo'y napuspos. Kayo na siyang pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Pangulo! He's the head. He's the authority. He's the boss. Ang lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ngunit, ang pangulo na ito ay may buto at laman. Pag hindi nahayag ang buto at laman niya, hindi siya pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Verse 10. Nagdadarhok ka ba, kapatid? Hindi ka ba makamove on? Hindi nahayag ang laman ng Diyos na ikaw. Kaya hindi ka nakapamuno sa mga pamunuan at kapangyarihan. Pagbulay-bulayan mo ito. Ikaw ito, kapatid. Tayo ito. Noon wala pa tayo sa mundong ito, dahil hindi pa tayo nabuhay kasama ni Kristo, lahat ng buto at laman natin bulok. Patay tayo, kapatid.
wala ka dito. You'd never count. Hindi ka nabilang. Nung bumangon ka kasama ni Kristo, doon ka lang nakita sa mundo. Dahil ang patay hindi nakikita sa mundo. Kaya sabi ni Kristo, kailan may ipanganak kang muli para makita ka sa mundo. Pag nakita ka sa mundo, nakita ang buto at laman at kapuspusan ng Diyos sa mundong ito. Kapatid, baguhin natin ating kaisipan. Iba ang anak ng Diyos. Hallelujah. Amen! Father Almighty, salamat po sa iyong nuggets sa gabi, sa umagang ito. Kami ang iyong kapuspusan, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Aba, Daddy. Ihahayag at ihahayag namin ang iyong buto at laman na authority mo sa mundong ito, upang makita at maranasan namin ang pamumuno sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan, dahil kami ang kapuspusan ng iyong kasaganaan, ng iyong biyaya, ng iyong kaluwalhatian. Ama, ito ang aking dalangit, dinideklara ngayon, tinatawag kong langit at lupa, magsaksi na kami mga buto at laman na may buhay ni Kristo ay nahahayag. In the mighty name of Jesus, I call you to listen, witness. Today, Father, salamat po. Ito ang greater truth. Dahil ito ang totoo. Never kami atras para bumaba uli sa lesser truth. Forward and upward lamang kami. Father, we give you all the glory and the honor and the dominion sa pangalan, katauhan naming si Kristo Jesus na iyong katuwiran. Daddy, salamat po. Salamat po. We love you because you are our life. Amen. Hallelujah. Angels of God, thank you guys. Patuloy kayo magtrabaho para sa amin. Yan ang inyong trabaho. Guys, hopefully mayroon kayo napulot. Huwag babanjing-banjing, kapatid. Pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pag seryosuhan, seryosuhin mo, kapatid. Huwag mong laruin. Dahil sinabi sa Bible, huwag mo, sabi niya, ay gawing laruan ang salita ng Diyos. Gusto ko yung napanood ko si Kuya Joshua. Ang galing. Ha? Kapatid! Guys, thank you. Hinabol ko lang. Mamaya, may time naman tayo. Samahan niyo ako. Mag-live tayo ulit. 6 o'clock. 6 p.m. Okay? Tandaan mo, hindi ka lamang laman. Buto ka ng Diyos. Dahil buhay mo Diyos. Iba ang laman ng tao lamang. Iba ang laman at buto, bulalo ng Diyos. Pakiusap, kung ano ang kaisipan mo sa loob, yan ikaw. Pag sinabi ng doktor na gano'n, maniwala ka, teka, bulalo ko Diyos eh! Anong ginagawa mo dyan? Layas! Marcos 16:17. Palayasin mo! Dahil ang ulo natin si Kristo at katawan tayo ay pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Isa buhay mo yan. Amen! Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Samahan niyo ka mamaya. Guys, I love you. Bye. Bye for now.